Sa mga masusugid kong mga tagapakinig, sana ipakinggan niyo ang isang kwentong puno ng aral, damdamin, at malalim na pagninilay. Na may pamagat, ang tahimik na matanda sa dulo ng daan. Naganap ang kwentong ito sa tahimik na baryo, puno ng mangga, at isang kubo sa gilid ng kalsada. Panimula ng istorya. Hindi lahat ng taong matalino ay palaging nagsasalita. May mga taong tahimik, pero sa loob nila, may baon silang daang taon ng karanasan at karangan. Ito ang kwento ng isang matandang nakilala ko. Sa dulo ng isang daang hindi ko inaasahang tatahakin. Chapter 1. Ang batang akala'y alam na ang lahat. 28 taong gulang ako noon. May magandang trabaho, magarang kotse, malinaw na plano sa buhay. Akala ko, alam ko na ang lahat. Tataas ako, magtatagumpay, makakamit ang lahat ng gusto. Pero dumating ang araw na binago ang lahat. Biglaang pumanaw ang aking ama. Nabura lahat ng plano ko. At sa gitna ng pagkalito, sa burol ng tatay ko, nakilala ko siya. Isang matandang lalaki, tahimik. Nakaupo lang sa lilim ng puno. Tila nakikinig lang sa hangin. Chapter 2. Ang unang pag-uusap. Makaraan ang ilang araw, lumakad ako sa tabing ilog. Pagod sa ingay ng lungsod. Hinahanap ang katahimikan. Doon ko siya muling nakita, si Mang Elias. Tahimik. Walang dalang cellphone. Walang relo. Parang siya lang ang hindi nagmamadali. Sabi ni Mang Elias sa akin. Hindi lahat ng malakas kailangang maingay. Ewan ko kung bakit, pero naupo ako sa tabi niya. At mula noon, linggo-linggo kaming nagkikita. Chapter 3. Ang tatlong baso. Isang araw, tinanong ko siya. Mang Elias, paano niyo po nalalaman kung tama ang desisyon niyo sa buhay? Pumulot siya ng tatlong baso. Isa'y may malinaw na tubig. Isa'y maputik. At isa'y walang laman. At sabi ni Mang Elias, ang malinaw na baso, yan ang desisyong payapa. Walang halong takot o inggit. Ang maputik, desisyong minadali, pinilit, o sinabayan ng galit. At ang basong walang laman, yan ang taong puro salita, pero walang laman ang puso. Tahimik akong napaisip. Chapter 4. Ang pagpili. May dumating na offer na magandang trabaho sa akin, isang malaking posisyon sa lungsod. Malaki ang kita. At 8 oras lang ang trabaho sa isang araw. Pero kailangan kong iwan ang aking ina, na nag-iisa na lang sa probinsya. Sinabi ko ito kay Mang Elias. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, tinuro niya ang isang sanga ng puno na naputol. At sabi ni Mang Elias, yan ang naputol na sanga na nagmadaling abutin ang araw. Hindi niya tinanong kung kaya pa siya ng puno. At dahil dito ay naputol ito at bumagsak sa lupa. Agad kong naintindihan ang gusto niyang sabihin sa akin. Naiintindihan ko na. Kaya tinanggihan ko ang alok na trabaho sa malayong lugar mula sa amin. At nanatili ako sa nanay ko sa probinsya. Chapter 5. Ang huling paalala. Ilang taon ang lumipas. Nagkasakit si Mang Elias. Bumisita ako sa kanya. At muli niya akong pinayuhan at sabi ni Mang Elias. Walang taong matalino sa lahat ng oras. Pero ang marunong magtanong. At ang mas marunong, ay marunong tumahimik kung wala nang kailangang sabihin. Yun na ang huling beses na narinig ko ang tinig niya. Pumanaw siya ng tahimik sa ilalim ng mga bituin, sa tabi ng ilog na mahal niya.
Final chapter ang aral na naiwan ni Mang Elias. Si Mang Elias, hindi siya mayaman. Hindi siya sikat. Pero ang kanyang katahimikan, mas malalim pa sa boses ng kahit sinong nagsasalita. Ngayon, kapag ako'y tinatanong kung paano ko ginagawa ang mga mahahalagang desisyon, sumasagot ako sa paraang tinuro niya sa akin. Sa katahimikan, sa pagninilay, at sa pag-alala sa isang matandang tahimik, na nagturo sa akin kung paanong makinig sa sarili ko. Mensahe para sa inyong mga tagapakinig. Ang tunay na karunungan ay hindi palaging sinisigaw. Minsan, ito'y isang bulong sa puso ng handang makinig.